piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Ang araw na to ay biyaya sa atin ng Panginoon. Umulan man o umaraw, ang buhay natin ay mahalaga sa Diyos. So, wag po tayong matatakot at tumawag sa Kanya or mangimi na lumapit sa ating Panginoon. Sa mga panahong ito, ay kinakailangan natin ng marubdob na pananampalataya sa Diyos. Siya lamang ang makakatulong sa atin. Kung tignan nyo naman po ang mga problema sa paligid natin. Pero siya pa rin ang Diyos ng Biblia, ang ating Panginoon. Ang tawag po sa mga panahon natin ngayon, based on the Bible, is, tsaka based sa mga well-known prophets all over the world, mga ng Christian world, ay end times. Ang tawag po sa mga panahon na ganito ay end times, meaning ang lahat ay may hangganan, no? Ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin na siya'y babalik, ay tunay nga, babalikan niya po tayo. Kaya ang bilin ng Diyos ay nakasulat na sa Biblia. Matthew 24:14, sa New Living Translation, and the good news, sabi po doon, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, and then the end will come. Ipangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito na ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Mateo 24:14. No? So ito po ang isa sa mga goals natin na may ilathala ang salita ng Diyos kung saan aabutin ang ating broadcast na to sa cyberspace, sa internet ba, malayo-layo na rin pong inaabot. Pero we're praying na kung sinong nangangailangan na makarinig ng araw-araw na pagpapahala, yung mga bagong makikinig, yung mga for first time na makikinig, welcome na po kayo. Welcome po kayo rito. At isinulat din po sa Matthew 24, verse 22, and unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake of those days will be shortened. Matthew 24:22. Sa Mateo sa Tagalog po, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahon. Matthew 24:22. Hallelujah! Anong mga paghahanda ang dapat nating gawin sa mga huling araw na kagaya nito? No? Bilang Kristiyano, or ngayon ka pa lang talaga tatanggap sa Panginoon, ngayon ka palang aanyayahan ng Panginoon sa puso mo, di ba? Ang pag-anyaya sa Panginoon, ito po ay magbubukas ng relasyon natin sa Kanya. Nakikilalanin natin siya talagang Panginoon. Panginoon sinusunod, ginagalang, di ba, nire-respeto. Ang isa po sa pinakamahalagang magagawa natin sa pagpapatatag ay ang pagpapatatag ng buhay natin, no? Sa isang matibay na pundasyon para tayo ay matulungan tayo sa mga bagay na hindi maganda, di ba? Mahirap. Nadating po yung ilang mga challenges sa buhay. Okay, bago bumalik ang Panginoon. Yan po yung mga signs, di ba? Tataasan ng mga presyo, may giyera, may mga sakit, may mga peste, ganyan. Pero hindi pa ho yun masahol, no? Masahol pa sa mga susunod na panahon. Kaya lang, pagdating ng masahol na panahon, wala na tayo dito. Kinuha na tayo ni Lord. Hallelujah! Amen! Ang tawag po doon, rapture. Ira-rapture na niya yung church niya. Nais kong iwanan sa inyo
ang parable na ito na tinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating paghahanda sa ating buhay. Habang buhay ka pa, maghahanda ka. Pag wala ka nandito, hindi na tayo makakapaghanda. Tapos na. Di ba? Mateo 7:24 to 27. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas na ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking salita pero hindi naman sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Mateo 7:24 to 27. So, paano tayo maghahanda? Paano tayo magtatayo ng matibay na pundasyon sa ating buhay? Pakinggan po natin ito. Ito po isang pagpapala sa atin. Una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan po naka-expose tayo sa salita ng Diyos, ang Bible. Marami pong kumakalaban sa Bible. Pero huwag nyo na pong intindihin nyo ng importante, makabasa kayo. Yung mga yun, minsan hindi naman sila nagbabasa, nagagalit sa Bible. Diba? Nakakalungkot po. No? Pero una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkakaroon tayong pundasyon. Imposible tayong magkaroon ng pundasyon sa ating buhay, sa ating bahay, diba? Na walang salita ng Diyos. Pangalawa ay ang pananalangin. Ugaliin po natin, lalo po kayong mga nanonood parate ng araw-araw ng pagpapala, everyday din po mag-pray tayo. Isama natin yung pamilya natin. Diba? Mag-pray po tayo, pasalamat tayo sa Panginoon. Kung ano man nakikita nyo hindi maganda, ipag-pray ninyo. Sumasagot po ang Lord sa ating mga panalangin. Huwag po tayong matakot sa mga panahong ito. May mga mangyayaring kagilagilalas para nakakatakot, pero huwag kayong matakot. Mag-focus po tayo sa salita at sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya po, kaya po natin yan. Amen? So, pagpapalain ang bawat isa ng Panginoon. So, maraming salamat po. Ito po si Bishop Vicky at ang panalangin ko ay ang biyaya at kalakasan ng Diyos ay sumaatin, sumainyo sa mga pamilya ninyo sa araw na ito. Araw-araw pagpapala. Bless every family, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Bye-bye.